This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Okay, welcome to this post-Lenten episode, the first episode after our holidays. At I hope you had a good time, but we're back to serious business. Dalawang bagay po ang pag-uusapan natin dito sa episode natin. Unang-una, itong talagang hinaharap nating problema sa kuryente, tataas na naman. At baka may kakaroon daw ng mga hourly or hours-long blackouts this summer. When the government fails in its service to the people, then the people must take action. At yun ay isang pag-uusapan natin. Paano makakabawas tayo sa kuryente natin? At dito naman sa gustong isingil sa atin na 460 million pesos na lampas sa rated capacity ng ating generating systems na gustong singilin ni Sir Osmeña sa mga maliliit na tao imbis sa mga mall owners and big industrial owners that have their own generators. Paano naman natin bilang taong bayan magagawa ng paraan na hindi tayo madagdagan nitong 460 million pesos na sisingilin. The second part will discuss the big issue of Mama Sapano at itong bubble, BBL. But that's the second part with Caferdy. Dito sa solar, we have Engineer Obet Versola who has been with us on various issues, rice advocacy, environmental advocacy, and now sa solar power and itong switch-off movement. At makakatulong po natin sa pagpapaliwanag nito ang ating young environmental consultant and one of the nation's young scientists will explain later why she is a scientist. Na tumutulong naman dito sa switch-off movement sa social media, na napakahalagang instrumento para maunawaan as important as our cable TV show. So, unang-una, will discuss the switch-off movement because ito ang immediate concern natin na para hindi na tayo madagdagan pa. Sa ibabaw naman nung 27 centimos na dagdag na naman sa kuryente natin at baka tumaas pa sa susunod na buwan habang tumitindi ang init, because kailangan daw sila gumamit ng mas mahal na kuryente naman, which should have been solved 15 years ago with the EPIRA. Sabi nila, nangako sila, things will be better, but as usual, their promises are broken. So let's go to Obet who just launched the book. Yan, paliwanag po ka, Obet, yung libro. Ito pong libro na ito, pag-aaral tungkol sa renewable energy. Ibig sabihin, yung kuryente galing sa araw, galing sa hangin, sa tubig, mga kuryente na halos ibinibigay sa atin ng libre ng kalikasan kung meron tayo ng mga pasilidad para makuha yung kuryente mula sa araw, hangin, tubig at iba pa. Okay, crossing over. Tatawid na tayo. Crossing over, the energy transition to renewable electricity. Ito po nga pala, pwede nyo i-download ng libre sa web. I-google lang nyo yung title, Crossing Over, the energy transition to renewable electricity. Mada-download po nyo yung PDF file. Kompletong libre. Pero mas mabuti siguro idagdag yung pangalan mo o Roberto pwede Versola. Versola. Kasi crossover, alam ko FM radio station. Crossing over. Pero pag nilagay niyo yung energy transition to renewable electricity, yun ang lalabas sa Google. So, Obet, we'll just before we go to switch off movement, briefly lang, itong solar power, 20 years ago, narinig ko na yan at sumasakay din ako dyan na
very promising. Siyempre, libreng kuryente. Oo. But after 20 years, mukhang pwede na talagang tumawid. Ano? Kasi taon-taon bumababa ang cost ng solar panel. Ano? Anong bang update dyan? Magkano na ngayon per watt? Ang masasabi mo natin today, no, ngayon, ang solar panel kung galing ito sa inyong bubungan, rooftop solar, mas mura na siya per kilowatt hour kaysa kuryente na dinaan sa grid, na diniliver sa atin. Para particular, Meralco. Meralco, halimbawa. Oo. Kasi ang halaga ng kuryente galing sa Meralco, mga 11 pesos per kilowatt hour, humigit kumulang. Pero yung sa solar power, last year, 9 pesos per kilowatt hour. Ngayon, humigit kumulang siguro mga 8 pesos mahigit per kilowatt hour. So, mas mura po ang solar panel na nagbibigay ng kuryente kung ito'y nasa inyong bubungan kaysa bibili kayo sa Meralco. Ulitin sa natin grid. magkano kung may solar na ngayon mismo? Last year po, si Secretary Petilla mismo, ang sabi niya 9 pesos per kilowatt hour. Pero itong maganda sa solar power, habang tumatagal, bumababa ang presyo ng kuryente galing sa solar power. Kaya ngayon, ang tansya ko ay humigit kumulang mga 8 pesos plus na lang. Samantalang per ang kilowatt kuryente hour. galing sa Meralco is 11 Mga pesos. 11 pesos, humigit 11, kumulang naman. So, mas mura na po. Makakatipid kayo ng mga 3 piso kada kilowatt hour kung sa solar nyo kukunin ang inyong kuryente. Pero may mahaba po pong diskusyon tungkol dyan. So, siguro Kasi ang gusto ng tao magamit buong araw yung kuryente. Oo. Ang problema doon sa presyong 8, hindi mo magagamit sa gabi dahil walang storage pa yon, no? So, yung 8 Yung na yun, baterya. kuryente sa araw yan. Sa araw. Kaya kasi kung minsan sa AM radio tulad nung popular sa DCMM si Taberna o yung partner niya, meron na daw silang solar and pero even they do not know the entire story na may storage ka, baterya para magamit sa gabi. Yun na-multiply ng doble yung cost maybe, no? Doble. Pero pagka yung gagamit ng solar, sa simula, habang medyo kinakapapa lang yung teknolohiya, ang mungkahi po namin, huwag muna kayong magbaterya. Sa gabi, kumuha kayo ng kuryente sa sa Meralco, Kasi sa makakabawas grid. kahit papaano yun, kasi yung konsumo na mahal galing sa Meralco, matatanggal mo ng 4 na oras more or less sa isang araw. At yung matipid mo doon, gamitin mo na lang sa gabi na regular grid power. Yeah. So maraming mga detalyeng ganyan, magandang pag-usapan. Pero to make a long story short, parating na tayo doon sa panahon na maaring ang mga tahanan puro solar power na. Kasi kung yung baterya mahal, kasi mayroong mga elements doon, anong tawag natin, yung mga rare earth, no? Minerals. Lithium and so on, mahal yun. We were discussing with Obed, pwedeng patakbuhin ng compressor, mag-ipon ng compressed air, tapos sa gabi, i-release yun para magpatakbo ng turbine. Then you can generate. It's something that we can do immediately. Maybe not as efficient as batteries and so on, but certainly within reach. No? So, we will go back to solar power sa part 2 natin dito sa solar and switch off movement. Yung solar movement sa second part. Now, the switch off movement. Can we ask Mel to give us a background? First, Obed Bersola broached this idea. Yes. Why did you get excited about it? Well, it's interesting kasi meron po na tayong existing na netizens na network na mahilig mag-volunteer. Nakikita po natin to during typhoons, yung panahon po ng Ondoy, and then recently itong Habagat floods, and then also sa Yolanda. Meron po talagang natural instinct po ang Pilipino na magbayanihan. Kaya nga po tayo may term na bayanihan dahil kusa po sa loob natin na tumulong po sa kapwa at tumulong sa bayan. Kaya nabasa ko rin sa Facebook, actually nabalitaan ko yung launch ni Obet ng kanyang libro at yung suggestion nga na what if magkaroon tayo ng electricity bayanihan na kung saan meron tayong impormasyon kung kailan malapit na humigit sa supply yung kuryente sa grid natin, for instance, no? Yung impormasyon na yon available sana live in real time. Halimbawa, fina-flash sa TV. Halimbawa, dito nag-uusap tayo, may isang kanto dito. Oo, may maliit na screen dyan. Yan. Tapos, i-flash nga natin na baby dyan sa ating control room. I-flash natin yung graph nung switch off. Can you look for it? There were... Yung unang slide. Yung unang slide, Yeah. no? Para
Para may example habang hinahanda. tayo. Sige, tuloy, Mel. Okay. So, meron tayong information na live, no? Tapos, yung impormasyon na yon would give us a reason to act. For instance, pag malapit na po yung, ayan, yung graph natin. Yeah. Yan. Okay, ipaliwanag natin. Yung This red is, line, this is, I think Ovid has a better red way line. of Ano yung red explaining line? it. Yung red line, yung target natin na pagka totohanan na, yan yung supply. yung red line na yan, ang sinasabi nilang capacity natin. At kung lumampas dyan yung konsumo, which is the blue line, Yes. pag lumampas dyan, sisingin na sa atin, mga maliliit na tao, yung lumalampas dyan. Yeah. So ano to, no? Yung blue line, yan yung konsumo natin over a 24-hour period. Okay. So magsisimula yun sa alauna ng umaga hanggang sa hating gabi, no? So magsisimula yan, mababa ang konsumo natin, madaling araw, umaga, ganon. Pero Yung doon sa pagdating baba, AM, PM, kita niyo yung time. Yes. Okay. So bandang alas 9, alas 10, alas 11, tataas na yan. At bandang alas 11, alas 12, mataas na yan ang husto. Yung 12 to 1, medyo lunch break, Medyo Bababa, lang bababa siya. ng konti. Tapos alauna, alas 2, yan ang kataasan niya. Biglang during working days. So, itong Yan ang graph na to, mataas. ang gusto niyong mangyari, Yan. makita sa telebisyon, Oo. sa internet, Sa free TV. sa free TV, Yeah. sa GNN, halimbawa, Oo. nag-uusap Yes. tayo, Oo. pwedeng ilagay as an inset ito Oo, para at makita. saka ang kung hinihingi isang namin inset lang sana kaya. sa gobyerno, Halimbawa, yan ay maging real-time graph. Ibig sabihin, yung unti-unting pag-angat, pag-akyat ng pag-akyat, konsumo, bawat segundo nakikita makikita. natin. Oo. So, Dahil kung- makikita mismo ng mga tao, malapit na. Dapat na tayong So, mag-switch sabay-sabay, off. ang tayong taong bayan, Yeah. magsuswitch off at least. Yung isang ilaw, patayin na. Non-essential, non-essential Yung load. Yeah, Isang ilaw, patayin. Pwedeng patayin muna yung ref. Oo, o kaya electric fan, pagka may Electric fan, extra, patayin kung muna. tatlo yung aircon na tumatakbo, Tapos yung makikita isa. ng taong bayan na nagmabayanihan na bumababa. Yes, yes. So ito ang sinasabi namin, ito ang missing sa ngayon. Kasi may kampanya naman ng gobyerno magtipid. Pati tayo, conscious na tayo sa pagtitipid. Pero ang missing link, yung kulang talaga, yung makikita mo mismo na malapit na siyang tumawid, bubunggo dun sa red line, na ibig sabihin, pag tumama sa red line, magsisimula na yung mga rotating brownouts. Actually, sa ibang application, nakikita na to, di ba? Yung instant survey ng TV shows, ganyan. Sa Yes, States, yes. no? May umaakyat na ganyan, and so on. And Ang mga stock market, Stock nakikita market, mo yan, yung mga ganyan. Pero sa atin, kung maibibigay sana ng gobyerno yung immediate feedback na yan, ma-empower, magkaroon kailangan ng partisipasyon ng National Grid para ma-monitor yung buong bansa. Kailangan ng partisipasyon ng Meralco para ma-monitor yung konsumo dahil may mga computers and monitors sila. Lahat yan, pwede nang ibigay ng DOE actually. Ang question, tutulong ba ang malalaking media na kontrolado din ng Meralco, ni Pangilinan, and so on? Do you Pero think alam mo, ang media naman, pagka pinag-interesan ng tao yan, hindi mapipilitan naman sila? Yun ang gusto nating makita. i-cover naman nila yan. So, ang kailangan lang talaga, maipakita yan sa screen, let's say sa isang government TV, tsaka sa kanilang website, pipick upin na yan ng iba pa, tapos kakalat na yan. Tulad natin, nagte-taping tayo, alas 3 na, medyo mababa na ang konsumo. Pababa na na. siya. Yung magte-taping ng tanghali, magtiyaga, patay ng 2 flood lamps. Halimbawa, Makakatulong yun. Sa ilan tayong subscribers ng Meralco? 6 million. Yeah. 5.6. Isipin mo, magbawas lang ng 1 kilowatt ang bawat 6 million consumer, that's 6 million watt. Actually, ang hinihingi lang namin ay kahit mga 50 watts. 50 watts lang. 50 watts. Hindi 1 Sa kilowatt. Per 6 million, person. Ano yun? Per household. Makokontrol na. So, anong success natin sa paglaganap nitong idea sa social media? Well, the social media campaign is a week old. Okay. We made a Facebook page. Meron po kaming Facebook page. Hanapin niyo po, switch off, #NoBrownout. Nilagyan po namin ng hashtag. Kinonsulta po din namin yung iba naming volunteers ko what is a catchy name and then Sige. also a good Okay. hashtag. We'll go back to that after this short break.